Hello, Ito hello, ang hello. unbelievable. Magandang araw sa ating lahat at gabi, sa mga sultay ng daigdig. Ah, May iba na namang usapin. Sabi na natin ni Atty. Topacio, at saka ni Senador Bato, itong matandang ito. Alam mo si Secretary Bersamin, ito rin yung pasimuno sa lahat ng mga nangyayari sa ating gobyerno. Siyang executive secretary. So, ang tawag kasi dito, the small president, executive secretary. Magkasabwat sila, no? Isa ring bugok ito, no? Nagpapamando sa bangag sa isa ring bugok. Diyos ko po. Pero, believe rin ako, kasi nga, nakakayanan lang mag-serve sa bangag na tao. Di bali na, nakikinabang naman. So yun na lang ang talagang ang kanilang kapal na mukha. Pakinggan natin to. Paul naman na sinabi, eto talaga, hindi ko maarok kung anong nangyayari na rito sa ating mga opisyal. Etong si Executive Secretary Bersamin, bilib ako rito, naging Chief Justice pa naman ito. Dito mo pa naman, sinabi niya, ngayon lang, kung sasabihin daw ng ICC na arestuhin si Senator Bato de la Rosa dahil sa mga supposedly mga war crimes ay gagawin daw ng Pilipinas at tatratuhin siya, he would receive a treatment similar to what we did to Duterte. Alam nyo, hindi naman natuto itong mga taong ito. Kita nyo na nangyari sa inyo nung inaresto nyo si Pangulong Duterte. Akala nyo, nakapuntos kayo ron. Alam nyo, si President Duterte, ang tingin noon ng mga karamihan ng Pilipino. Let's be candid. These people na nasa administrasyon ngayon, including President Marcos, will never be loved the same way na minahal si Pangulong Duterte. Kita nyo naman, ang nangyari, nagkaroon na nga ng Duterte Park doon sa Netherlands. Saan kayo nakakita ng tao inaresto for supposed crimes against humanity. Ang crimes against humanity yan, sina Milosevic. Nung inaresto yan, tuwang-tuwa yung mga tao sa kanilang bansa na inaresto. Eto, inaresto nyo, kita nyo, panay ang rally sa Netherlands. Nagkaroon na nga ng Duterte Park, naka-standby yung mga tao ron para nagbi-vigil. Nagpapakita ng suporta. Walang inarestong ganyan na dating pangulo ng isang bansa na inakusahan ng so-called crimes against humanity na ganyan pinakita ng mga taong bayan niya, sarili niyang taong bayan ang suporta. Yes. Kita mo, nangyari sa inyo. Ngayon, gagawin niyo na naman. Anong gusto niyo mangyari? An elected senator, number 3 ba? Si Bato. Number 1, si Bongo, di ba? Elected by millions of Filipinos. Papa-aresto niyo na naman? Dadalhin niyo na naman sa Hague? Baka sa Hague kayo pulitin. Sa Hague. Pagdating ng 2020, ano ba naman? Hindi ko talaga maintindihan. Di ba supposedly matatalino itong mga taong ito? Baka nag-expired na. Ang talino. Kasi nakita nyo na yung epekto eh. Ano bang definition ng insanity? Doing the same thing over and over again and expecting a different result. Halimbawa ito. Ito hinagis ko doon sa pader. Itong cup na to. Nabasag. Di dapat natuto na ako. Yes. Okay, may diferensya ako. Kukuha na naman ako ng isang cup. Yan sa'yo. Kukunin ko. Hahagis ko na naman doon. Titignan ko. Ito kaya yung mababasag o hindi? Siyempre, Siyempre ganun din. mababasag. Opo. Oo. Di ba? Hindi na mababalik. Nabasag. Kuha na naman ako. Baso naman. Hampas ko ulit sa pader. Try mo ulit. Baka this time hindi mabasag. Hindi ba? May diferensya yung taong gano'n. Nakikita ko na yung diferensya. Pangalawa, Sinabi ko sa Okay, aking mataging na ako na. kaibigan na naglakas loob pa akong Ako na ang magbigay ng opinion, diretso, Matagal ko na rin sinasabi na
maraming matatalino pero nagiging bobo dahil sa kanilang pakikinabang. Tama yung sinasabi ni Atty. Topacio na isa ko ring idol ito, si Atty. Topacio. Idol ko ito, no? Marami akong idol na talagang humahanga ako, nanindigan sa katotohanan. Nagiging bobo sila dahil sa may mga personal na interest. Yung nga sinasabi ko sa isang vlog ko, ang qualification sa gobyerno, marunong kang magnakaw, marunong kang magsip-sip, at magpakatanga ka sa mga nangyayari sa ating bansa. Yan ang requirements ng gobyerno natin. Kaya magulo ang gobyerno natin. Biruin mo ha, si Executive Secretary Bersamin, naging Chief Justice. Tandaan nyo ha, Chief Justice, ano ba yun? Pinakamataas na husgado sa buong Pilipinas, siya yung dapat masunod. Although mayroong mga justices, pero siya pa rin yung pinuno. Ano? Na sa lahat ng nangyari sa bansa na hindi nagkakaintindihan, dadalhin sa Supreme Court at siya yung magdi-decide. Now, bakit ganun ang utak ni Bersamin? Yung kanyang pamangkin, isang pakalat, bugaw, ano? Dahil siya yung kumakausap sa iba. Nasabi nga nung aking kaibigan, kayat mo agsubli, agsubli, tama ba yun? Kayat mo agsubli 200 million a month or a week yun yata. Naku, tumanggi yung aking kaibigan. Ha? Ang ibig sabihin, gusto mo bang makaproduce ng 200 million a month, ibalik kung sino nag-appoint sa'yo? Hindi pumayag. So, talagang malaking problema ang ating gobyerno ngayon. Si Secretary Gimbo, isang number 1 sa bar, ito rin may problema. Matanong ko nga pala, kayong mga nasa gobyerno, masasabi nyo ba na matino ang gobyerno natin ngayon? Now, kung masasabi nyo na matino, please explain to the Filipino people. All secretaries of the government, magsalita kayo kung talaga bang okay ang ating gobyerno. Sabihin nyo, paano naging okay? Wala kayong ginawa, kundi mamulitika. Mula sa kayo mga naupo, mapunyeta kayo. Mula kayo naupo, walang iba kayong inisip na birain ang kalaban nyo sa politika. Number 1 dyan, ang Congress. Oy, Congressman Romualdez, magsuntukan nga tayo. Dintek. Ha? Huwag sa loob ng Congress, ha? Dahil ipakulong mo ako, eh. Sa labas tayo magsuntukan doon sa gate ng Congress. Suntukan tayo. Sabihin natin na malaki-laki ka sa akin. Sige, halos magkaedad naman tayo siguro. Ganun na lang. Ilabas ko yung galit ko at ilabas mo rin yung galit mo sa taong bayan. Sa taong bayan, hinigantihan nyo, eh. Speaker Romualdez. Ikaw rin Secretary Bersamin. Hindi kita hamunin ng suntukan kasi mas matanda ka sa akin, eh. Mas matanda ka sa akin, kaya hindi kita hamunin ng suntukan. Kasi mas matanda ka. Baka sabihin na diyan pagkabata ako. Pero kung
Pwede pa, di magsuntukan lang tayo. Para labas lang natin ang mga galit natin. Ganun lang. Hindi magbarilan kasi pag nagbarilan, patay tayong parehas. Ano? Patay tayong parehas. Eh, anong nagiging resulta? Paano kung walang papalit sa atin? O walang papalit sa akin? Pero okay naman, nakataya tayo eh. Pero ang tanong doon, sutukan lang kasi ilalabas lang natin ang galit natin. Ganun lang. Ha? Sige, pero mas maganda, huliin nyo na lang si Senador Bato para dito natin malaman ang katotohanan. Siguro mga pangalawa na huli nyo, ewan ko na lang kung anong kalalagay nyo. Ikaw naman dyan, Secretary Bato, Sir, lumabang ka, mag-ipon ka ng tao mo or you connect me para ganon. So, yun lang. Gusto ko iparating sa inyo. Salamat, salamat.